hapong ito ay mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. So, ang bahagi po ng salita po ng Diyos sa akin pong ibabahagi o i-share sa inyo ay pinamagatan ko pong new beginnings. Okay? New beginnings. Press on. Okay? So if you have your Bibles with you, may request everyone to please open your Bibles with me in the book of Philippians. Okay? Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Okay? May request everyone to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Okay? Tayo po tayo lahat. Basahin po natin itong sabay-sabay. Pwede po ba yun? Samahan niyo po ako. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Begin. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumandali po tayong manalangin. Hingin po natin ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon namin dakilang Diyos, muli, nagpapasalamat po Panginoon kami sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo po Panginoon sa amin. Salamat po Panginoon sa napakaganda at festive na linggo Panginoon sapagkat ito nakalipas na araw ay inalala po namin at sinelebrate po namin yung iyong kapanganakan, Panginoon, more than 2,000 years ago. At itong papasok na linggo, Panginoon, panibagong buhay, panibagong pag-asa, at panibagong pagpapala na naman po ang kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Kaya po, Panginoon, as we face New Year, we pray, Lord God, that we will be prepared, we will be excited, Panginoon, and we will be expectant, Panginoon, dun sa mga blessing na ipagkakaloob niyo po, Panginoon, sa amin. At katulad po ng blessing at expectation, ganoon din po, Panginoon, maging handa, expectant din po puso po namin sa mga aral na ituturo niyo po, Panginoon, sa amin ngayong umagang ito upang kami ay maging handa para sa darating na taon ng 2025. Again, Lord God, be with us, Lord. Bigyan niyo po Panginoon kami ng kaliwanagan ng pag-iisip, pag-unawa. Remove every distractions in the study of your word, Panginoon, ngayong umagang ito. Kayo po may taas at kayo po maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright, marna po tayo magsipo. Again, open your eyes sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ang ganda po ng verse na ito. No? This was written by Apostle Paul. Sabi niya, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Okay? Forgetting those things which are behind and reaching forward unto those things which are before. I press on, or I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang gusto ko ituro sa atin ng Panginoon ay yung salita po, pagpasok po ng New Year, for us to press on. Okay? Sa Bible po, pag sinabi pong press on, ang ibig sabihin po dyan is for us to continue in moving forward. Okay? Ibig sabihin, for us to persevere, magpatuloy, o kaya magkaroon tayo ng steady push. Okay? O ang tawag po nito ay thrust. May pagkakaiba po yung trust na T-R-U-S-T sa T-H-R-U-S-T. Ang sinasabi po niya, trust, ito po ay yung push para po magpatuloy tayo. At yun po ang hamon sa atin ng Panginoon ngayon pong bagong taon for us to press on. Kaya po as we start yung ating pong pag-aaral sa let me illustrate one thing, okay? Nakakita na po ba kayo ng mga nagmamarathon o yung mga tumatakbo? Di ba? Uso-uso po yan, di ba? Actually, pagdating ngayon ng mga kapaskuhan after nito or summer, uso lagi yung mga marathon. Naalala ko pa dati na ang pinaka nagpauso niyan, ewan ko sa panahon ko po, no? Yung mga Milo marathon, naalala niyo po ba yun? Di ba? Yung mga tumatakbo dyan, nagja-jogging, nagmamarathon po dyan. If we will be observing itong mga runners na ito, yung mga nagmamarathon, despite the pain, okay? Despite yung exhaustion, yung pagod, okay? Despite yung temptation to quit, itong mga runners na to keeps on going and pressing on. Diba? May mga iba po dyan, pagka tumatakbo po dyan, sino mo naka-experience nito? Baka meron na naka-experience. Na nakasali kayo sa magandang marathon. Meron ba? Okay. Pag tumatakbo po kayo dyan, okay, normally, madaling araw po yan. Mga 5 o'clock or 5:30, paputok na ng baril yan para itong mag-start na ng race. Alright? Mayroon pong time limit yan. Okay, binibigyan po lang time limit para po hindi maka-distract doon po sa traffic. Usually ginagawa yan sa may Rojas Boulevard. Diba? Sa may MOA o dyan, pagkas ginagawa po yan.
Pagka kayo po nahuhuli, okay? Meron po silang tinatawag ng mga street sweepers. Ito yung parang ito yung sasakyan na bumubuto doon sa pinakahuli. Tapos tatanungin yan, kaya mo pa ba? Kasi malapit ng mag-time. So kapag nakita mo sa sakyan, it's either bilisan mo dahil malayo ka pa sa finish line, or pag hindi mo kinaya, sabi mo, sasakay na ako. Ihatid nyo na ako sa finish line. Pero sa pagkakataong ito, karamihan ng mga runners, karamihan ng mga nagmamarathon, mapapansin natin, nakakaramdam sila ng pagod, nakakaramdam sila ng sakit. Yung iba po dyan, nagkakramps yung binte, nagkakaroon ng exhaustion. Ang iba dyan, nagkakaroon din ng temptation to quit. Iba nga, 1 kilometer pa lang, gusto na mag-quit eh. Sa 42 kilometer run, okay, mga 5 kilometers pa lang, sumusuko na. Diba? Hindi lamang po iyon. Hindi lang po meron pong sabihin natin temptation to quit, but there would be a lot of distractions. If you experience yung mga ganyang fun run, magugulat po kayo. Pag tumakbo kayo dyan sa Rojas Boulevard, fun run, may mga nagbebenta sa side street. May mga hihinto dyan para, ice cream kayo dyan. Hihinto yung iba. Doon may mga iba talagang pwedeng hintuan para uminom ka ng konting tubig para mag-hydrate. May mga distractions. And in life, ganun din po. Our life is a marathon. Ang buhay po natin ay para pong marathon. Hindi po ito pabilisan. Hindi po ito paunahan kung sinong mauuna. Okay? At matatapos sa race. It is a marathon. Life is a race. The New Year gives us the opportunity to adjust our course. Iba sa atin, in our life, we experience pain. In our life, we experience exhaustion. In our life, we experience so many distractions in life that we felt like we are about to quit, we are about to sabihin natin, ayoko na po, pagod na ako, di ba? Gusto ko nang mag-quit. And to be honest, marami pong mga tao nag-quit na. I would remember ilang years ago, hindi ko makakalimutan ito eh. Merong isang member ng isang Philippine na banda. Famous to. Famous na, I don't know, guitarist to o vocalist. Sa mga nakakala, musicians. Naalala niyo ba to? Naalala ba, Brother Alevin? Ha? Eto, more than how many years ago, nag-live pa siya sa ibabaw ng building. Ang mamakalala nito. Tapos sabi niya, pagod na ako sa buhay ko. Di ba? Hindi ko na kaya to. Tapos ang ginawa niya, habang naka-live siya, lumundag siya sa building. You would remember it, sa mga mahihilig sa mga dito, maaalala niyo yung story na to. And everybody was shocked. Kasi dahil kilala siya, popular siya eh. Sipin mo, popular naman. May kaya naman sa buhay. Di ba? May naabot naman sa buhay. Pero, dahil sa pain, dahil sa exhaustion, dahil sa temptation to quit, iniisip niyang putulin yung buhay niya. Di ba? And up to the very end of his life, di ba? Naging popular pa rin siya. Bakit? Naka-live streaming. Everybody shared those moments of tumalon ito sa building. Pero sa buhay po natin, we felt like we are about to quit. Feeling natin, we are losing strength. Di ba? Nagka-cramps na tayo. Feeling natin, pagod na tayo. Pero ang biyaya po ng bagong taon na handog po ng Panginoon is for us to have the opportunity to fine-tune our course. Yung bang huminga tayo at sabihin, magpatuloy. Katulad ng hamon po ni Apostle Pablo, press on because there is a new beginning in Christ. Samahan kita po natin, meron po ko 3 bagay na gusto po natin ibahagi po sa inyo dito. At ang pinaka-focal point po nito, kung papasin natin po yung verse natin, the very main reason why a lot of marathoners finish the race is because they set their eyes on the finish line. They've set their eyes on the goal. Wala pong sino man na tatakbo na hindi po gustong manalo. Yung mga tumatakbo po sa marathon, ang hinahabol po niyan, 2. Una, makatapos sa marathon. Sumunod, maging finisher na meron siyang finisher na medal. Kasi iilan lang po yung binibigyan nun eh.
Meron pong premyo kapag nakatapos ka ng marathon. Kaya po, nagkakaroon ng motivation yung mga marathoners na tapusin yung race sa kabila ng pain, sa kabila ng cramps, sa kabila ng exhaustion at pagod, sa kabila ng distractions, sa kabila ng napakaraming temptations for them to quit. The only motivation for them to pursue and to persevere is yung prize na iaabot sa kanila pag natapos nila yung race. Yun din po yung gusto kong ipakita sa atin ni Apostol Pablo. Hindi po tayo exempted na mga Kristiyano. Tayo pong mga tao, hindi po tayo exempted na maka-experience ng pain, maka-experience ng karamdaman, maka-experience ng problema, maka-experience ng pagod. Minsan tumitirik tayo, nagka-cramps tayo, napapahinto tayo, pero po pwede tayong pahintuin. Pero dapat hindi tayo mag-quit para hindi tapusin ang marathon ng buhay po natin. At yan ang gusto pong maging challenge at bigay sa atin na learnings mula po sa isinulat ni Apostol Pablo. Tatlong bagay lamang po ang gusto ko pong i-share sa inyo. For us to press on, for us to keep on moving, for us to continue in moving forward, for us to persevere and to have endurance in life, and for us to have a steady push in our life. Tatlong bagay po ang itinuro ni Apostol Pablo. Una, forget the past. Forget the past. Ano po sabi ng Philippians chapter 3 verse 13? Forgetting those things which are behind. Yung totoo po, the very main reason why we fail to press on and we fail to move forward sa buhay po natin is because we cling to our past. Lagi po tayong tumilingon sa nakaraan natin. Pastor, ang tinuturo po kasi, ang tao daw po na hindi lumingon sa kanyang nakaraan ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama ba? Madalas po natin narinig yan, sinasayo po ng mga matanda po sa atin Kapag ka hindi ka marunong tumingin sa pinanggalingan mo, hindi ka mapupunta sa iyong pinaroroonan. But I tell you, that is not what the principle of the Lord is teaching us. Kasi ang sabi ng Panginoon, forgetting those things which are behind. I do understand. Marami po tayong babalikan sa mga past natin na alam natin nagkaroon tayo ng learnings. Yung mga failures natin ng mga nakalipas, pag binalikan po natin yun at tinignan po natin, maaari makita din, ito yung mga bagay na hindi ko na dapat ginagawa. Learnings, okay po tingnan po yun. Pero what Apostle Paul and what the Lord is teaching us is for us not to cling to the past. Ibig sabihin, for us not to dwell on our past failures, not to dwell on our past regrets, or not to dwell on even our past successes. Bakit? If we always look at the back, if we always look sa mga bagay-bagay na nakaraan sa atin, whether failure yan, whether regrets yan, whether success yan, we will fail to move forward. O kung hindi man po, babagal tayo. Ang tanging alam ko lang na mabilis na tumakbo ng pabaliktad. Ito mga bata nakakaalam nito. Si Mater lang. Kailan si Mater? So may bata dito. Kailan si Mater? Si Doy lang nakakakilala eh. Sino si Mater? The fastest, Hindi mo kilala. Kung nanood kayo ng Cars, okay, na cartoons, si Mater lang yung kaya magpatakbo ng mabilis na paatras. Okay? Subukan niyo po. Paglakarin ko, Kuya Dahil ka dito, sandali. Ikaw dito, total. Dinay mo na hindi mo kilala si Mater. Kuya Dahil ka dito. Okay, dito ka, dito. Dito ka. Okay. Yan, dito ka. Sino gusto mong ka-partner? Magsabi ka. Si Boss G na lang. Yan. Boss G. Pwede dito. Yan, si Boss G. Magkakarera kayo. Dito lang tayo magkakaroon ng race. Pero bawal magpustahan. Baka magpustahan pa kayo dito. Bawal yun. Okay. Si Kuya Doy, dito, kumarap ka dito. Yan. Boss G, karera kayo. Hindi kayo magsasalubong. Okay? Dito ka. Yan. Magkakarera kayo Unahan kayo na pupunta dito. Sa area na ito mismo. Okay? Pero, may pinagkaiba. Ang pagkakaiba, tatalikod ka. Ikaw maglalakad ka forward. Ikaw maglalakad ka pabaliktad. Huwag pupunta doon kasi si rin anak. Okay? Subukan natin kung sino mas mabilis sa kanila. Pag sinabi kong game. Ready? Ready pa lang. Game!
Mahirap talaga pag matigas ang ulo. Ganun talaga. Patunayan ko sa inyo ulit, huwag na si Doy matigas ang ulo nito eh. Brother Erwin, ikaw na nga lang. Yung matino. Okay. Sige. Mag-unahan kayo ha. Okay. Sa pinaka-free sa face na po pwede niyong gawin. Okay? Ready? Game! Sino ba una? Si Boss G ba? Hindi. Si Brother Erwin. Kasi masunurin siya eh. Yung isa, may mga talaga, matitigas talaga ang ulo. Thank you. Pagka ikaw nakaharap ka, mas mabilis yung magiging galaw mo. Even in the law of physics, okay, magiging mabilis ang that forward movement mo eh. Yung backward, ang iniisip mo sa likod ng isipan mo, sandali baka may mabangga ako eh. Baka may bangga ako eh. I would remember, nung bata pa po ako, yung school po namin, meron pong meron pong parang canopy. Mahaba po yan, tapos yung mga tubo-tubo. May gano'n, tinawag ng classmate ko, yung isa ko pang classmate. Sinabi niya yung pangalan niya. Tapos, dahil may kasama siya, naglalakad siya forward, may tumatawag sa likod, umatras siya. Tapos pagharap niya, pagtingin niya, hinaharap niya yung tumatawag sa kanya, hulaan niyo kung ano nakaharap niya. Ang nakaharap niya ay mga bituin sa langit. Alam bakit? Kasi pagharap niya gano'n, poste pa lang bakal. Na di 12. Sa pool, rinig namin eh. Tung! Akala namin tulog ng kampana eh. Yung pala, nauntog siya doon. Minsan gano'n din po tayo sa buhay po natin. We always look at the past failures. We even don't forgive ourselves sa mga maling nagawa natin. Kaya po hindi na tayo makapag-move forward. Kaya po maraming relationship hindi na lumalago kasi tinitingnan lagi yung past. Marami pong mag-asawa hindi na po nag-move forward at lumago yung relationship nila kasi ang tingin nila, ito kasi yung ginawa mo noon eh. Nakalimutan natin mag-forgive. Nakalimutan natin na yung mga past failures natin, pwede natin siya ilagay sa isip natin as part of our learnings. Pero hindi po para mag-dwell tayo doon. Even in our success, alam niyo po ba marami mga businessman na tipong huminto na sa success ng kanilang business kasi feeling nila successful na sila ngayon. Ang pinakamagaling na businessman, hindi tumitigil doon sa success nila ng previous year nila. Nag-move forward at mas gusto pa lang mag-succeed pa, mag-develop pa more, mag-develop ng bago pang products, mag-develop mag-improve ng kanilang sales, lahat moving forward, hindi porket successful ka na yun. Sometimes, ganun din po mga Kristiyano, even in the church. It doesn't mean we are already in this building, we'll stop sharing the gospel. It doesn't mean we already have a good facility. It doesn't mean we will stop yung pag-disciple po natin. We need to be very intentional. We need to be dedicated Christians. Sabi nga po, pinunod po namin movie kahapon at nakalipas, the church and the world doesn't need lukewarm Christians. Marami pong Christians, yung mga attender lang, church goers lang. What the world and the church needs are dedicated, sabihin natin, intentional na mga disciples and disciples of Jesus Christ. Forgetting those things in the past. Let us not cling to the past. Huwag na tayong dumikit doon. Yung mga nakalipas, hayaan natin sila. Kaya nga po, tinuturo po ng Bible, in our life, in New Year, sa message of New Year, na ibinigay po ni Apostle Paul, every New Year is an opportunity for us to have a new beginnings. Magkaroon tayo ng fresh start. Hindi man naging maganda yung taon natin. Di ba? Hindi ka na magdudwell na hindi naging maganda yung taon ko. Malamang itong papasok ng taon ko, gano'n na naman. Huwag tayo mag-dwell doon. Let us look forward to sa kung pwedeng gawin at maaaring gawin sa atin ng Panginoon. Forget those things which are in the past. All we need to do is just to identify the areas of our lives where we need to release yung mga old hurts natin. Magkaroon ng evaluation. I don't believe in New Year's resolution. Hindi po ako naniniwala sa New Year's resolution. Maniwala po kahit sa hindi, dati po, ang pastor niyo po, ginawa ko din po yan. Nag-New Year's resolution din po ako. Sabi ko ng mga nakalipas sa taon, pagdating ng New Year, magdadiet na ako. Diba? Diba pag dawating Christmas, kainan, bumabaha ng spaghetti.
bumabaha ng kahit anumang masasama sa iyo. Di ba? Kaya pagdating ng New Year, maraming mataas ang kolesterol, maraming inaatake, maraming nai-ER, di ba? Maraming na-stroke. Diba? Dahil sa mga kinain natin ng New Year, nag-New Year's resolution din po ako niyan. Pangako po, nakasulat pa eh. Naka-pentel pen pa, magda-diet na ako. Maniwala po kayo, nakaka5 taon na. Lagi nyo sinasabi ko, hindi po ako nagda-diet. Bakit? Hindi mo maihinto yung pagkain eh. Pagdating ng January, may event. Pagdating ng February, may event. Pagdating ng March, meron na namang event. Hindi tumitigil ang kainan eh. Hindi ba? Paano ka magda-diet? So, hindi na po ako nag-New Year's resolution. Pero ang ginagawa ko po is for me to evaluate myself. Ano po ba po pwedeng gawin? Ano po ba yung mga nakalipas ko na dapat ko nang kinakalimutan? Ano po ba yung may mga nakaaway po ba ako last year? O nakasamaan ako ng loob last year na dapat kong patawarin o dapat kong hinga ng tawad? Nakalimutan ko ba magtiwala sa Panginoon? Ano yung mga bagay na sitwasyon sa buhay ko na nakalimutan ko na nandiyan palang Panginoon na po pwede mong pagkatiwalaan? Ano po yung mga pagkakataon na nag-fail ako sa Panginoon? Kumusta ba yung devotional life ko? Kumusta ba yung prayer life ko? Kumusta ba yung pamilya ko? Then forget those things which in the past at gawin natin, let's move forward. Okay? Forget the past. Sumunod po, tatlo lang naman po ito. Not only forget the past, but focus on the prize. Philippians chapter 3 verse 13, ang sabi ko sa sumunod na bahagi po doon, reaching forward to those things which are ahead. Diba? Sabi dito, reaching forward. It is a continuous process. It is a continuous movement forward, okay, to those things which are ahead. Let us focus on the prize. Katulad ko nung pinento ko po kanina, the motivation of a marathon runner is the finish line. Yung darating siya sa finish line, mapuputol nila yung tali at magkakaroon sila ng record. Sa mga iba pang talagang competitive, ang motivation nila is to run to the finish line and receive whatever medal na po pwedeng ibigay po sa kanila. Whether yun ay gold, silver, or bronze, o kung pag-third place ka, di ba? Or kahit na finisher medal man lang, yun ang nagiging motivation. Katulad po sa atin ang pagsasabi ng Panginoon at ni Apostol Pablo, sa buhay po natin, ano po yung premyo po natin? Let us focus on the prize for us not to quit. In the midst of sabihin po natin pain, in the midst of failures po natin, in the midst of regrets sa buhay po natin, in the midst of exhaustion sa buhay po natin, let us always focus on the prize. Dahil kung hindi po mag-quit at mag-quit po tayo, tatalikod ka, bibitaw at bibitaw ka. Let me share with you po ilang pong aspects nung kami po ay nasa Bible School. Pag-pray po si Pastor BJ. Okay, Pastor BJ is in Nueva Vizcaya sa kanyang family. Okay? Nung panahon po kami ni Pastor BJ, nagba-Bible School, maniwala po kayo, hindi po ganong kadali ang training sa Bible School. Si Kuya Josh nandito. Alam niyo to. Si Kuya Nasho nandito din. Nag-insider ka ba? Nag-insider, no? So, alam niyo ito mga issue na ito. Yung mga nangyayari sa Bible School. Hindi po ganun kadaling training. The training in the Bible School is not a regular collegiate na courses. Yung mag-aral ka, mag-exam ka, magkaroon ka ng grade, pasado ka. Yung mga college students, sino college students dito? Asa kamay? College students? Wala? Isa pa lang? Okay. Iba sa inyo, ang goal nilang makapag-exam, magkaroon ng grado, tapos na. Sa Bible School po, hindi po ganun kadali ang training. Because we are not only being trained intellectually, pero sinasharpen yung character namin. Ang daming bawal. Noong nag-insider po ako, may edad na po ako. At nag-Bible School po ako dahil nakapagtrabaho na po ako noon eh. Nag-quit lang ako sa job kasi tinawag ko ng Panginoon into full-time ministry. Pagdating po doon sa full-time ministry, ang daming bawal. Eh siyempre pagka nagtrabaho ka na, lahat pwede mong gawin eh. Pag nasa loob ka ng Bible School, lalabas ka lang. Kailangan ng permission slip. Anong oras ka alis? Diba? Anong oras ka babalik? Doon pa lang, ang dami nang sumasabit eh. Maniwala po kayo sa hindi. First day of class. Okay? Pasok po kami after the orientation.
Pasok kami lahat, siguro mga 60 plus kami. Pagkatapos ng chapel hour, 4:30 in the afternoon, balik kami sa dorm. Yung kabatch namin, nakita namin yung bag niya, dalawang bag. Yung dalawang duffel bag niya, nasa labas ng gate. Sabi niya, first day classes pa lang, bakit nandiyan yung bag mo? Sabi niya, magpapalaundry ako. First day pa lang, kakapasok mo lang, magpapalaundry ka dalawang bag. Una, bawal ang palaundry. Maniwala kayo sa hindi. First day ng klase, nag-quit. Ay ko, patay tayo nito. And to tell you, sa batch po namin, pumasok kami, 60 plus kaming estudyante. Hulaan nyo ilan ang graduate. 4 lang kaming graduate sa batch namin. Out of 60, ilang percent yun? 90 plus percent ang nalaglag. Ang dahil po pwede magpatigil po sa amin nun. Yung totoo ba? Isa sa mga nagpapatigil doon, of course, yung mga successes sa buhay. Pag nasa labas ako, may trabaho, hindi ganito eh. Doon po kayo makakita na mga Bible School students, ang toothpaste sa bahay, tube. Tama? Ang toothpaste po ng mga Bible School student nung time namin na yun. O pagka ikaw naka-tube ang toothpaste mo, ang yaman mo. Okay? Karamihan po doon nakasashay. Tapos yung sachet na yun, tumatagal po yun ng ilang linggo. Tapos niro-roll nyo yun. Sa inyo, pagka yung sachet yung pagka isang gamit lang, tapo na kayo eh. Ito hindi, niro-roll yun. Tapos ginagano ng ballpen para lumabas yung toothpaste. Iba doon, nagbukwit dahil doon. Nung nasa labas ako, hindi ko kailangan magano ng toothpaste eh. Tapos, may liguan sa amin, yung pinaka-dormitory namin, may liguan yun sa Alcatraz. Alcatraz yung room eh. Yung dormitory. Yung liguan, divider lang yun ng simento. Pero, kita mo yung kabila. Ibig sabihin, may patungan na ganyan. Butas yan. Yung mga sabon nakapatong doon. Paano po kayo maligo ng sabon? Pag sabon kayo, di ba kinukuha yung sabon at saka pinabahay, di ba? Nagulat ako, naliligo ako. Siyempre, kasabon ako eh. Medyo mayaman ako nun. Yung sabon, pinapahid ko. Nagulat ako, habang naliligo ako, may kamay. Ano ba't may kamay? Yung pala, yung sabon nakapatong doon, gagawin niya, papahiran niya ng ganon, sa kanya papahid. Kasi mas tipid. Lagi ko nakakasabay maligo yun. Kung sino man siya. Tapos, nung una makapal pa eh. Nung sumunod, anong pinapahiran niya? Parang simento na. So na-curious ako. Sinilip ko, tumuto ko sa inodoro, sinilip ko nakita ko yung sabon niya. Gablid eh. Ganun na kanipis. Pinapahid niya ganun para may pahiran sa sabon. Iba nagsasabi, ang hirap naman po. Ang dami nag-quit because of that. But I tell you, kung nakatingin ka dun sa price, hindi mo makikita kung ano yung mga challenges. Kung may tinatawag po dito into full-time ministry, huwag po yun maging dahilan para kayo ay matakot at pumasok sa Bible school at mag-full-time ministry. Kasi ako po mismo, pagkasabi po ako sa inyo, lahat ng sumunod sa Panginoon, hindi po pinabayaan ng Panginoon. Kaya po marami mga tao, alam nila, tinatawag sa into full-time ministry, ayaw pong mag-surrender sa Panginoon kasi feeling nila pag naging pastor ka, mahirap ang buhay mo. Kapag ka naging pastor ka, maghihirap ka, maghihikahus ka. Di ba ito, kakainin mo. I don't believe in that. Kasi naniniwala po ako, lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, pinagpapala ng Panginoon. Ang buhay po ng mga nakikita niyo mga pastor, hindi po lahat ng buhay yan marangya, pero I tell you, masaya ang buhay niyan. Bakit po? Masarap po kasi sumunod sa Panginoon. Let us focus on the price. If those Bible school students, yung mga kabatch ko po, hindi tumingin sa price, malamang nag-quit na. And I tell you, even I myself, I have quitted already. Siguro. Lahat po na po pwede maging kaso sa Bible school, naging kaso ko. Well, di pala kaso, parusa. Ang level ng parusa doon, campus, 2 weeks nasa loob ka ng dorm at nasa loob ka ng campus, hindi ka pwede lumabas. Kahit bumili sa tindahan. 2 weeks na campus, 1 month na campus.
na-send out, na-year out. Kaya yung Bible school, 4 years mo lang kukunin yung Bible school, kinuha ko ng 7 years eh. Dahil lahat ng po pwede maging pakaw na parusa, tinanggap ko eh. Yung kolehiyo nga na 4 years, kinuha ko 3.5 eh. Pagdating sa Bible school, kinuha ko ng 7 years. Bakit? Ang dahil po kasi kakas kasi na character sa akin eh. Nung time po na yun eh. I've already quitted siguro nung time na yun. Pero kung siguro nag-quit po ako doon at hindi ko nakita yung ilaan ng Panginoon sa akin pagpapala sa finish line ng Bible school, hindi po ako naririto ngayon. I would be elsewhere. Ba? Hindi ko alam kung saan. Kasi as of this very point in time, hindi ko po maalis ang isip ko na wala po sa kalooban ng Panginoon. Focus on the prize. Kapag meron po tayo nakikita na goal, nagiging motivation po natin yun for us to continue. Ganun din po tayo mga mananampalataya. Sa buhay po natin, meron po mga challenges, meron po mga bagay na magpapakwit sa atin. But Apostle Paul speaks of forward-looking faith. Yung ba nakatingin ka lang? Huwag kang bibitaw. Huwag kang susuko. Huwag kang magkukwit. Yung forward-looking faith is a faith that is intentional and goal-oriented. Diba? I would remember, meron po mga nag-seminar na mga how to be successful. Diba? O kaya mga leadership seminar. Ang laging tinuturo po dyan, yung maging goal-oriented ka. Yung meron kang goal sa buhay mo, meron kang pangarap sa buhay mo. Ganun po dapat sa faith po natin. Dapat po yung faith natin is always moving forward. Goal-oriented po tayo. Kung ang faith natin ngayon ay naririto, anong goal mo? Kaya po maraming mga mananampalataya, yung faith po nila hanggang dito na lang. Nagpa-plateau o kaya nag-stagnate. Stagnant yung faith. Kasi po walang goal na mag-improve. Kahit sinusubok tayo ng Panginoon sa problema para umangat ang faith natin, we don't even persevere, we don't even want to endure yung mga circumstances na yun. And sometimes, nag-quit tayo kapag sinusubok tayo, kapag meron tayong mga trials sa buhay po natin. Bakit? Ayaw po natin magkaroon ng forward-looking faith. Yung po bang may motivation, may goal na magpatuloy, na paano natin improve. Katulad po nito, kung meron tayong mga kahit simple lang. Simula sa mga simpleng bagay. Tanongin mo sa sarili mo, Dennis, ilan na ba kabisado mong Bible verse ngayon? Diba? Meron po kong isang alam. Ano yun? John 8:44. Ano sinasabi? Jesus wept. Mali pa! Diba? In John 8:44, ye are of your father the devil. Mali pa! Diba? Yun na lang ang kabisado, nagkamali pa. John 3:16 po, kabisado ko, yan, maganda yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe in His name should not perish but have everlasting life. Okay yan. Next year, dalawahin mo naman. Diba? Itama mo ng Jesus wept. Okay. Next year, dadagdagan ko po ng 5. Ibig sabihin, nag-i-improve ka. Yung panalangin mo, dati paano ka manalangin? 3 times a day, pastor, paano? Morning, every breakfast, lunch, dinner. Diba? Paano ka manalangin? Lord, thank you for this food. Amen. Diba? Ngayon, ang gawin mo naman, dagdagan mo. Tama ka sa dadagdagan mo, gagawin mong 5. Bakit? Diba? Breakfast, merienda, lunch, merienda ulit, dinner. O pwede rin nag-i-improve ka. Kumusta yung devotional life mo? Pastor, di ako nag-devotion, wala akong quiet time with the Lord. Baka naman ngayong taon na ito, pwede mag-devotion ka na. Di ba? Katagpuin mo ang Panginoon. Magkaroon ka ng, sabihin natin, urge sa puso mo na mag-improve yung faith mo. Di ba? Ngayon, pag umatin ka sa church, paano umatin ng church? Di ba? Once a month po. Oh, that's good, umatin ka ng church. Ngayong taon na to, gawin mo naman twice a month. Di ba? Hanggang sa umabot ka na thrice every Sunday. Diba? Lahat ng service gagawin mo para lang maka-attend ka. Ibig sabihin, you are trying to develop your faith. Let us focus on the prize. Kasi po, pagka hindi po goal-oriented yung atin, looking forward yung faith po natin, we will stagnate. God has a purpose for each of us to pursue in this year. May plano po Panginoon sa atin. Okay, so dapat ang gawin po natin is for us to set specific spiritual goals in our life. Improve your prayer life.
if you improve your quiet time with the Lord, baka po pwede nating pag-aralan yung meditate in the Word day and night. Ba? Kung ngayon you meditate in the Word every day, gawin mo naman day and night. Di ba? Yung magkaroon ka ng pagkauhaw, yung kasayahan, kagalakan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And then, let us align with God's plan for our lives. I-align natin sarili natin. And the only way we could move forward is just to focus on the prize. Bakit? Sino po ba ang prize po natin? The greatest reward of every Christian would be the most awaited moment in our life when we will see God face to face. Iba po sa inyo, pag sinabing rapture, natatakot kayo, diba? Ang dami po mga nagsasabi na mag-rapture o malapit na mag-rapture. Pag sinabi yung salitang rapture, dadagitin ng Panginoon lahat ng anak niya, karamihan natatakot. Pero yung totoo, sa isang tunay na mananampalataya na may personal na relasyon sa Panginoon, ang rapture is our prize. Kasi makikita na natin yung pinananampalataya na natin face to face. Bakit? When we see God face to face, faith is no longer important. Bakit? Faith is the evidence of things unseen, the evidence of things we hope for. Diba? Nananampalataya tayo kahit hindi natin nakikita. Hindi na po natin kailangan manampalataya nun. Bakit? Makikita mo na ng harapan yung pinananampalatayanan mo. Yun po yung pinakamaganda. Yun po yung price nun eh. Kaya po ang hamon sa atin ng Apostol Pablo, manatili po tayong matapat sa Panginoon habang makita po natin ang Panginoon mukaan. Manatili po tayo maging matibay at nagpapatibay ng ating pananampalataya habang po tayo ay naghihintay na magkita po tayo ng Panginoon because God is our prize. Alam niyo yung pinakamaganda na po pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon, if and only if na magkita tayo ng Panginoon, ng moment na talagang itatakta ng Panginoon, yung pagharap natin, ay kapag sinabi sa ng Panginoon, pagpasok ko pa rin sa pintuan ng langit, sasalubungin kayo, sasabihin sa iyo, come here, well done thou good and faithful servant. That would be the sweetest words na po pwedeng lumabas sa bibig ng Panginoon at pinakamatamis na po pwedeng mapakinggan ng isang nilalang niya. Yung sabihin niya sa iyo, well done thou good and faithful servant. Diba sabihin niya, naging mabuti ka. I'm so proud of you. Isa kang matapat at mabuting anak. Yun ang pinakamasarap po pwedeng mapakinggan. Priceless po iyon. Walang maitutumba sa po pwedeng mapakinggan. If only we would go one thing in our life, sabi ng Bible, it's not for us to store treasures on earth, but to store treasures in heaven. Iba sa atin, nag-i-invest tayo na napakadami po pwede din pag-investan sa lupa. Lahat ng po pwede i-invest. Pera, ang daming pera sa bangko, ang dami mong ari-arian, ang dami mga bagay. Lahat ng po pwede mong i-store sa lupa, in-store mo na. Am I saying is that wrong? Hindi po mali yun. Tama yun. Because the Lord is teaching us to be good stewards doon sa mga binibigay sa atin. Pero sabi ng Panginoon sa atin, it is not for us to store things on earth, but to store up treasures in heaven. Baka po marami po tayong ini-invest sa lupa, pero wala po tayong investment sa langit. Eh baka po pagdating po natin doon, ang bahay po natin ay matchbox. Maliit. Pero sabi ng Panginoon, in heaven are many mansions. In my Father's house are many mansions. The problem is we don't store up treasures in heaven. How do we do that? Storing up treasures in heaven is being faithful with the Lord. Yung mga bagay na ikinapupuri sa iyo sa lupa, hindi mo dapat ina-accept lahat ng credit because everything in this place is all by the grace of God. Kung may sasabihin sa'yo, nakakapagpalakpak ka naman ng tenga, no? I would remember the other day, meron po akong best friend, dumating po siya galing sa States. Tapos sabi niya, kumusta yung gawain sa Manila? Nakita ko paano kayo nagsimula, nakita ko paano kayo lumalago. Nakakatuwa yung gawain nyo. Buti nila ikaw nilagay na pastor. Ang sagot ko sa kanya, syempre sabi ko, syempre ako yan eh. Yun po ba? Hindi. Ang sagot ko po sa kanya, alam mo bro, biyaya lang ng Panginoon yun. Hindi ko nga maisip na dadalhin kami ng Panginoon dyan eh. Hindi po ako nagpapaka-humble, pero yun lang po ang talagang katotohanan eh.
Dahil sa sarili po natin kakayanan, hindi po natin kakayanin ito eh. Lahat po ng meron tayo, lahat po na magkakaroon tayo, biyaya lang po ng Panginoon. So we don't accept any credit. Diba? Well, thank you kasi ginamit po tayo instrumento ng Panginoon. But glory belongs to the Lord. Let us focus on the prize for us not to quit. Let us, sabi ng mula, ano point number 1? Forgetting what is in the past. Or forget the past. Kalimutan natin yun. Let us not cling to the past. At para mag-move forward tayo, ang present na dapat ating ginagawa is to focus our eyes on the prize. Ang sabi ng Bible, fix our eyes on Jesus. Ituon natin ang sarili sa Panginoon. What does it mean to focus our eyes on Jesus? Ang ibig sabihin po noon, pag sinabing fix your eyes on Jesus, kung anong kalooban niya, siyang susundin mo. Fixing our eyes on Jesus, kung may sinasabi sa iyo, magiging obedient ka sa Kanya. Kapag ka meron siyang pinagbabawal sa iyo, hindi mo gagawin yung pinagbabawal niya kasi kasasama mo. Diba? Kapag ka ikaw in pain ka, lumalapit ka sa Panginoon. That is fixing your eyes on Jesus. Kung may problema ang pamilya, inilalapit mo sa Panginoon. Kapag ka may karamdaman ka, inilalapit mo sa Panginoon. Kapag ka may pinagdadaanan, even your business, ilalapit mo sa Panginoon. Kapag ka kailangan mo ng wisdom sa school or knowledge na kailangan mo, inilalapit mo sa Panginoon. That is how we fix our eyes on Jesus. Focus on the prize. At ang huli po, para mag-move forward tayo, for us to experience new hope, the new beginning, and for us to press on. Ang pinaka-final ay pinaka-pangangaral po sa atin dito ng Apostle Pablo is for us to fulfill our purpose. Philippians chapter 3 verse 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yung totoo, kapag ka po ikaw mag-move forward ka, maraming challenge, ang hirap po nun. Kapag ka po kayo nag-gym, para po mas tumibay po yung iyong forward movement, meron po silang isang ginagamit na training dyan. Meron po isang makapal na rubber band, nakalagay sa waist mo, papasok ka doon, tapos habang nag-move forward ka, di ba, naka yung tension doon sa pader. Tapos illustrate na lang po yun. At habang nag-move forward ka, yung tension, mas tumitindi. So habang nag-move forward ka, mas bumibigat yung tension. Habang mag-move forward ka, lalong hihigpit at hihigpit, humihirap ng humihirap. Ganun din po sa buhay po natin. As we move forward, hindi po sinasabi ng Panginoon magiging madali. Hindi po sinasabi ng Panginoon na magiging okay lahat ng bagay. But we need to fulfill our purpose. Kaya nga po dito, I press toward the goal. Paunti-unti pumunta ka sa goal mo. Paunti-unti i-reach mo yung prize mo. Bakit? Because that is the call of God for you. God is calling you towards Him and not away from Him. Eh iba po sa atin, kapag ka po may tension, nag-move forward ka na, ayoko, sakit eh. Ang sakit sa bewang, ang sakit sa balakang, ayoko na na. Hinuhubad na eh. Pero hindi mo nakikita yung strengthening mo eh. Kaya nga po na ang tawag na strengthening na training eh. Wala pong nag-strengthening na training na hindi po dumaan sa mahirap na training. I would remember kami po ni Ate Joyce before, nag-gym po kami, hindi lang po halata. Di ba? Talaga ba so nag-gym kayo? Talaga. Nag-gym po kami ni Ate Joyce before. Nung nag-gym kami, maniwala po kayo, kasabay po namin, kahit po ako eh. Sabi ko, hindi naman ang training nito. Hindi naman ako magbubuksingero. Diba? Ububo ako eh. Tapos pinapaypayan ako ng instructor kasi namumutla na ako. Ito masakit, may kasabay po kami. Mas bata po sa amin. Tatabi ko sa upuan, sumusuka. Ang hirap eh. Tapos kami, nagtatry sa week lang kami. Yung lalaki na yung nakasabay po namin, okay, siya ay nag-everyday training. Tapos nung bumalik kami, several months later, okay, nakasabay po namin siya ulit. Tapos sabi namin sa kanya, kumusta ka na bro? Kanya, okay naman. Babalik ako, pastor. Kanya, bakit? Tatakbo lang muna ako. Saan? Iikot ako ng Rockwell. Tapos pag-ikot niya ng Rockwell, babalik siya ulit sa Mandaluyong. O sige, gym siya. Hulaan niyo kung sino kasabay namin na yun.
Ang pangalan niya, ito singer po ito, Christian singer to, ang pangalan niya si Quest. Yung isang kanta niya, ginamit pa ng kanta ng PBA. Pag nakita mo to, medyo malaki. Parang si Boss G ng konti, palaki mo pa ng konti dyan. Pero, sabi ko, hindi ko kaya makipagsabay sa jogging ito. May silo pa lang, babalik na ako eh. Malamang, pag tumakbo ko sa may silo, at diretso ko Jollibee. Ito, pag takbo niya ng may silo, dumidiretso na ako eh, babalik ko din doon sa gym. Hindi pa po yun. Simula pa lang niya yun. Hindi pa siya nagte-training. Nagpapapawis pa lang siya nun. Stretching pa lang yun. Yung stretching niya, conditioning po na yun. Ano ibig sabihin po natin? Meron pong purpose ang Panginoon sa atin. At ang gusto ng Panginoon sa atin, in every tension of our life, mag-persevere tayo, mag-endure tayo, kasi may plano ang Panginoon sa atin. If we will quit yung hirap na pinagdadaanan natin, we will not experience yung price ng Panginoon sa atin. Kung merong promise ang Panginoon sa iyo, pursue the promise. Kung merong plano ang Panginoon sa atin, let us pursue the plan of the Lord sa buhay po natin. Our ultimate goal sa buhay po natin would be found in Matthew chapter 5 verse 16. One of my favorite verse in the Bible. Sabi doon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. We are created by God to give glory unto His name. And the very main purpose we are created is to give glory sa Panginoon. So kung ikaw ay estudyante, mag-aral ka ng maigi at mag-aral ka ng mabuti, hindi lang para magkaroon ka ng magandang grades. Magkaroon ka ng magandang grades kasi yung ganda ng grade mo at performance mo ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kung ikaw ay empleyado, if you are a worker of the Lord, ikaw ay Kristiyano na nagtatrabaho, ipakita mo yung galing mo, ipakita mo yung gilas mo, hindi para ikaw ay mag-benefit lang alone at mai-promote, at para yung dahilan doon ay para mabigyan mo ng kaluwalhatian ng Panginoon, na pagka may sinasabi yung boss, anong nangyari? Ganyan ang trabaho ng isang tunay na Kristiyano. Yan ang dapat tinutularan nyo. And believe it or not, hindi po bulag ang Panginoon. Kaya nga po sabi ng Bible, promotion comes from the Lord. Amen. Let your light so shine before men. Ikaw ay negosyante ka. Meron kang produkto. Pagbutihin mo yung ginagawa mong craft. Hindi lang para ikaw ay magkaroon ng repeat client o whatever. Kasi pag ikaw ginawa mo yung mabuting craft mo, makikita yung excellence mo na bibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. At kapag ka ang Panginoon na luwalhati, at kapag ka ang Panginoon ay naitaas, ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. We are created to give glory unto His name. If we will do and fulfill our purpose on earth, and that is to glorify the Lord, hindi po bulag ang Panginoon. Kaya po hindi po ko naniniwala dun sa kanta ni Gary B na natutulog ba ang Diyos. Kasi ang Panginoon po hindi natutulog eh. He is always aware. Pero kahit ang ultimate goal natin is to glorify God and to fulfill the calling of the Lord given to us, it requires one thing. Alam niyo po kung ano yun? Perseverance. Kailangan po natin mag-persevere. At hindi lang po kailangan mag-persevere, kailangan din po natin mag-endure. Hindi lang po natin kailangan mag-endure, kailangan po natin maging reliant sa Panginoon. Iba po sa atin kasi, pagka sinabi may mga bagay-bagay, inaasahan na po natin sarili natin. Hindi, kaya ko to. Hindi, kaya ko to. Kaya ko to. I can do this. No, you don't. Habang tumatagal ang panahon, may experience mo yung bigat. Habang hinahawakan mo ng sarili yan mag-isa, tumatagal, bumibigat at bumibigat. Kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Let us rely on God daily to help us stay on course no matter what the challenge is. Let me end with this message. Ano po sinabi ng Panginoon, no? New beginnings, let us press on and move forward. New beginnings means new hope.
but for us to experience yung bago sa buhay natin. For us to experience yung fresh start, we are to forget the past. We are to focus on the prize na binigay ng Panginoon. And most of all, we are to fulfill our purpose. Let me end with this phrase. The past is a place of reference, not a place of residence. Step into the future God has prepared for you. Ulitin ko po ang ganda po nito eh. The past is a place of reference, not a place of, sabi dyan? Residence. Step into the future God has prepared for us. What does it mean? Yung past natin, maganda siya maging reference. Ito yung mga bagay na dapat kinakalimutan ka na. Diba? Ito yung mga bagay na dapat maging mode ko para ako ay magkaroon ng evaluation. Ano ba yung pagkakamali ko? Ano ba pwede kong baguhin sa buhay ko? Paano ba ako mas mag-i-improve? And our past should be our residence. Don't cling on the past. Don't dwell on the past. Past is not our dwelling place. It is just a mode of reference sa atin for us to improve and to have improvement in life, for us to grow, for us to mature in our life. Huwag natin siyang gawing residence. Huwag natin siya gawing bahay. Huwag tayong manahan doon. Don't cling into it. Don't go back to it. A place of residence is where you sleep, where you eat, and where you dwell. Diba? Hindi po yun. Yung mga nakalipas mong mali, kalimutan mo na. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Yung mga regrets mo, huwag ka na mag-dwell doon sa mga nagkamali ka at may mga pagdurusan pinagdaanan ka. Do not dwell on those. Gawin mo nila siyang reference. Diba? Gawin mo siya part of your history. At ang sabi at ang hamon ng Panginoon, for you to step forward. Isipin mo, Panginoon, ang dami ko pong nagkakamali nung panahon na ito, noong 2024. Ang dami ko nagawa na hindi naging kaluguran sa iyo. Marami akong mga bagay na nakita mo ko, nakatagpo mo ko, na naging unfaithful ako sa iyo. But I would like to tell you, Lord God, Lord, I want to step in the future you have prepared for me. Panginoon, ano po yung bibigay mo sa akin? What are the blessings in store for me this year? Ano po dapat kong gawin para makita yan? Ano po dapat kong tingnan? Lord, enlighten my mind. Buksan niyo pong isipan ko. Pakita niyo po sa akin kung ano dapat kong baguhin sa buhay ko. Even in my relationship, even in my own personal life, Panginoon, maintindihan natin na hindi dwelling place yung ating mga nakalipas. Sabi nga po nung point natin, forget the past. Focus on the prize and fulfill our purpose. And 3 days from now, Monday, Tuesday, Wednesday, New Year na po. As we enter New Year, remember, we are not running the race alone. You and we are not running the race alone. So nakakapagod yung marathon, nakakapagod yung pagtakbo. You are not running the race alone. You always remind yourself that God is with you. At ang pangako ng Panginoon sa atin, if God is with us, then who can be against us? We are not running the race alone. God is with us every step of the way. Bawat habang natin, bawat suong natin sa mga challenges sa buhay po natin, kasama po natin ang Panginoon. He is always there to guide us, gabayan tayo, ituro sa atin tamang direksyon. He is always there to empower us. Kapag tumitiri ka na, yung pagod ka na, gusto mo na sumuko, God is willing to give you power to pursue and to continue. He's not only there to guide us, to empower us, but He is always there to lead us. Anak, ito ang dapat mong gawin. Anak, ito ang hindi mo dapat gawin. Ito ang nararapat gawin mo. Kasi sa mga sinasabi ng Panginoon sa atin, doon natin makakatakbo yung premyo ng buhay natin. Wala pong sino man buksan niyo po ang Bible mula sa Genesis down to Revelation. Wala pong sino man na nagtapat at nagtiwala sa Panginoon na pinabayaan ng Panginoon. Wala pong sino man
na anak ng Diyos na iniwan ng Panginoon sa ere. He is always there to guide. He is always there to empower. And He is always there to lead. At sana po, ngayon pong Kapaskuhan o ngayong New Year na ito, let us reflect on 3 things. Una, siguro tingnan natin past years o past year natin, 2024, i-identify natin yung mga bagay na nakalimutan na magtiwala sa Panginoon. Ano ba yung mga bagay ng 2024 na nagpayanig ng faith ko? Na tipong, natakot ako, akala ko, mangyayari ng ganito. Yung pala, andyan lang ang Panginoon. Ha? There will be a lot of things sa taon nito. Even your pastor, even I myself as your pastor, marami nagpayanig sa faith ko. Ang dami ko naging tanong, Panginoon, nandiyan ko ba talaga? Panginoon, bibigyan niyo po ba ito? Panginoon, meron po ba nito? But the Lord never fails. And He never, ever will fail. Minsan sasampay na lang ng Panginoon, anak, nakalimutan mo, nagduda ka kagad eh. Huwag kang mag-alala. Pag pinangako ko sa iyo, pinangako ko. I'm always there to guide you. Sa buhay natin, minsan ganun din eh, no? Mga estudyante, iba sa atin, takot na tayo. Kasi paano po mapag-exam, wala po magbayad ng tuition. Then suddenly, the Lord will move. Diba? It's either tanggalin ng Panginoon yung problema or magpadala ng Panginoon ng solusyon sa problema. Iba sa atin, nakala natin yung problema ng family natin, wala na solusyon. Then suddenly, nagkaroon ng reconciliation because of the Lord. Let us reflect on those things. Ano yung mga bagay na nakalimutan natin magtiwala sa Panginoon? Next, ito sinabi ko na ito kanina, siguro maganda magkaroon tayo ng spiritual goal. Yeah. Kung meron man tayong gagawing resolution sa buhay natin, siguro ito yung pinakamagandang dapat ginagawa at ina-achieve natin for have to have a spiritual goal in our life. Siguro mas maliliit na bagay. Hindi naman kailangan grandiose kagad eh. Simulan mo sa maliliit na bagay. Simulan mo sa dami ng verses na memorize. Ngayon, i-goal ko, once a month, memorize ako ng verse. Diba? Dati, noong 2024, ang prayer time ko, tuwing pagkain lang. Ngayon, every morning, i-gabay ng Panginoon, patubay ng Panginoon. I'll be praying for my family, I'll be praying for my friends, I'll be praying for, sabihin ko, sa mga taga-church, or whoever. Diba? You try to improve your faith. Diba? Yung spiritual goal mo, ngayong taon na ito, nakaka-bless, I'm saved already. Anak na ako ng Panginoon. Ang goal ko naman, mabaptize ako, sumunod ako sa Panginoon. Or if you're already baptized, sabi mo, ang spiritual goal ko, since I'm already baptized, mag-join ako ng ministry class. Gusto ko maging part ng ministry. Lord, I'll be praying this year. Saan po ba akong ministry magagamit? Ang daming ministry sa church na po pwedeng gamitin. Or maaari, hindi pa nabubukas yung ministry na ikaw pala gagamitin ng Panginoon doon. Maybe that would be your spiritual goal. Or, lalo ngayong taon, we are being challenged by the Lord continuously, not only to be a church who is actually sharing the gospel of Jesus Christ, we are to be a church that is dedicated, intentional in discipling people to Christ. Baka yun ang goal mo. Anong hamon sa'yo? O hamunin mo sarili mo for you to spiritually grow in faith. Ang panghuli, ang pinakamaganda, let us trust God for breakthroughs in our life. Ang dami natin gustong successes, di ba? Ang dami natin mga gusto, mga kakaiba nangyayari sa buhay natin. We are praying for miracles. We are praying for so many things. Di ba? If you are praying for so many things, do not pray and just pray alone. Pray na may halong pagtitiwala. Lord, ngayong taon na to, I am so excited. Ialagay ko sa puso mo, Panginoon, yung puso na may anticipation dun sa blessing mo. Kasi alam ko, Panginoon, you are a consistent God. Hindi ka lang basta pag nagpala ka, magpapala ka ng patuloy na patuloy. Kasi yung pagpapala sa Bible, hindi sa ordinary blessing lang na sinasabi lang na blessing. When the Lord blesses, it will be pressed down, shaken together, and running over. Diba? Overwhelming ang pagpapala ng Panginoon. Trust the Lord. Tiwala ka sa Panginoon. The Lord is not promising na
wala kang challenges ngayong taon na ito. Hindi pinapangako ng Panginoon, wala kang problema ngayong taon na darating. Pero, the Lord is challenging us to trust Him. Tiwala ka lang. May problema ka sa magulang mo. I-trust mo yung magulang mo sa Panginoon. Mga magulang, may problema ka sa anak mo. Ipagkatiwala mo lang siya sa Panginoon. Mga anak, may problema kayo sa pag-aaral o sa mga pangailangan nyo. Just trust the Lord. Businessman, andito ka, may problema ka, nangangamba ka kung sa negosyo mo next year. Just pray to the Lord. Totoo, maraming tao na yan dyan noong pandemic eh. Paano yung ganito, paano yung ganito, paano yung ganyan, paano yung pambayad sa ganito. But praise be to the Lord. Dumaan ang pandemic, buhay naman po tayo. Amen? Praise the Lord. Kasi pandemic, ang dami po churches na natayan dahil sa COVID. Praise the Lord, IBC Manila, ni isa walang namatay sa atin. Tama ba? May mga nagkasakit, may mga na-COVID, pero hindi pinatumba ng COVID. Marami nangambay. Paano na ako kakain? Diba? Paano na ako bubuhay? Hello, nung COVID, wala tayong ginawa kundi kumain. Tama mo ba? Magulat nga po nung COVID eh. Si Toy, nung COVID, ganito lang kaliit eh. After nung COVID, kumanyan eh. Anong ginawa mo? Magkasama naman tayo sa bahay. Bakit? Walang ginawa kundi kumain, matulog, kaya-kaya buhay eh. Tama ba? Pero simula nakakamba. Pero nung natuto magtiwala sa Panginoon ginawa, the Lord sustains us. Ang daming negosyante natakot eh. Ang daming negosyo nagsara. Pero maraming mga negosyo rin nagbukas doon sa mga Kristiyano na nagtiwala sa Panginoon. Sipin mo, binigyan ng wisdom ng Panginoon. Kung kailan pandemic, doon nagkaroon ng negosyo lumalago. This is a matter of trusting the Lord. Tiwala lang sa Panginoon. Ganun po sa atin. New Year, new blessing. New blessing, new beginning. At ang sabi lang ng Panginoon, for us to experience the hope of the Lord, let us press on. Patuloy lang. Patuloy lang tayo magtiwala. Forget the past, focus on the prize, and fulfill your purpose. Tumayo po tayo lahat. Panginoon namin dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa paalala at sa pag-asa na kaloob po po ngayon. Maaari po, maramihan sa amin, hindi maganda ang nangyari sa 2024. But Lord, alam po namin, hindi habang buhay nasa ilalim ng gulong. Na kapag ka, Panginoon, ng tao, kami na yung mga nakagtiwala sa iyo, ay itataas mo rin po, Panginoon, kami. All we ask, Panginoon, is a new beginning. Fresh start, Panginoon. And all we need to do, na salamat tinuro mo sa amin, is for us to press on, to keep moving forward, to forget our past, not to cling on our past circumstances, not to dwell on our past regrets and failures, even on our past successes, Panginoon, but to move forward in fulfilling our purpose na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. May we always be reminded that every time, Panginoon, na we felt like quitting, ayaw na namin, pagod na kami, tumitiri kami, nagka-cramps na po, Panginoon, kami. At ayaw na namin, Panginoon, ituloy yung buhay po na ito. Maalala at maipaalala mo, Panginoon, sa amin that you have planned for our lives, Panginoon. And that plan is to prosper us and not to harm us, O Lord. May that word of yours, Panginoon, always resonate on our ears and on our minds and on our hearts, Panginoon, to be reminded not to quit, but to focus and to stay motivated and faithful children of yours, Panginoon. And again, Lord God, katulad po, Panginoon, binigay na wisdom mo sa amin, Panginoon. Our past should be our reference and not our residence. And for us to step forward, Panginoon, because we understood that you have a plan for each and every one of us. Lord, I pray, kung paano mo kami pinagpala itong nakalipas sa taon at lilipas sa taon, ipakita pa yun yung overwhelming, yung nag-uumapaw na pagpapala, Panginoon, na ibibigay mo sa amin ngayong taon na ito, Lord God. Always open our minds to the principle and the key to your blessing, Panginoon.
And again, may you bless each and every individuals who are here, even the families who are here. Even pa yun yung kapatiran namin may karamdaman, nasa kayong tahanan. Lord, I pray that you would give healing. You would let them experience, Panginoon, the moving of your healing hands, Panginoon, in their lives. And ganito po ba sa church? Always continue to provide, Panginoon, for the church. Sustain us, O Lord. May we experience your greatness continuously in this church, Panginoon. And Lord, as 2025 would come in, we pray that we would continuously glorify and give honor unto your name, O Lord. Again, we give you back all the praises and